Lumabas na naman ng usapang kamakailan ang patungkol sa pork barrel dahil nga sa pagtaba ng budget ng DPWH habang nag-diet naman ang ibang mga ahensya na katulad ng Department of Education, PhilHealth at ang proyekto na 4Ps ng DSWD. At ang minsang akala na natin ma-scrap na akap ay nagkaroon pa ng extra rice na umabot sa 26 billion pesos. Kaya ayun nga, umalingaw-ngaw na naman ang usapin ng pork barrel daw ang dahilan kung bakit nagkakaganito na parang malasirkus ang takbo ng budget process natin for 2025. Pero sandali nga ba, saan nga ba nanggaling itong salitang pork barrel? At ano naman ang kinalaman na ito sa usapin ng politika? Well, para maintindihan natin ito, bumalik tayo noong 1800 sa US kung saan ang mga karning baboy daw ay itinatambak sa malalaking bariles ng punong-puno ng asin. Para bang ito yung mga chicharon bago siya maging chicharon? Well, nung mga panahon na yun, limited edition ang mga baboy, ang pork meat. Kaya nga bihirang-bihira, kaya ito'y pinag-aagawan at pinagkakaguluhan. Kung kaya kapag naglabas ka ng isang bariles ng punong-puno ng karning baboy, pinagkakaguluhan ito, minsan nagkakabalyahan, nagkakaagawan at naguunahan. At kung sino ang mas mabilis, sino mas malapit, sino ang mas may koneksyon, siya ang makakakuha ng pinakamagandang parte ng karning baboy. Para ito yung mga pondo ng gobyerno na minsan pinag-aagawan, ano? Para kung sino mas malakas, sino mas malapit, siyang makakuha ng mas magandang mga proyekto. Well, sa example nga natin na ito, ang bariles o ang barrel ay sumisimbolo sa government budget o pondo ng gobyerno, kung saan naman ang karning baboy ay sumisimbolo naman sa iba't ibang mga proyekto at mga serbisyo na pinagkakaguluhan na nandoon nakapaloob sa isang budget. Ang mga local officials naman, parang mga contestant sa reality show kung saan sila ay pumipila para makakuha ng mga proyekto para sa kanilang mga localities. Pero syempre, katulad sa kahit anong pila, minsan merong priority lane, merong mga exempted sa pila, nagkakat sa pila kasi either sila ay malakas, malapit, o merong kakilala sa loob. Habang yung iba naman, better luck next budget. Or magtiis ka na lang kung ano yung matira sa'yo. Sa makatuwid, ang salitang pork barrel ay ginagamit nga ito para i-describe ang isang budget na ina-allocate para maaring paghati-hatian ng mga politiko para maipamigay sa mga tao na kanilang kinasasakupan. Kuminsan, nagagamit nga ito sa politika dahil ang nabibiyayaan ay ang mga taong malapit sa kanila o ang mga taong kasama sa kanilang makinarya. Hindi na rin bago sa atin ang usapin na pork barrel ay nagagamit din sa mga kickbacks at binubulsa din ng ibang mga politiko. Sa ganang ito, naalala ko bigla ang storya ng isang fictional character na aking minsang nabasa. Ang pangalan niya, Representative Porky Salubsob. Itong si Representative Porky Salubsob ay merong listahan, parang Christmas list ng kanyang mga wish list ng mga proyekto. Kalsada, sports complex, barangay hall, at iba't iba pa. Kaya nung dumating nga ang budget hearing, nagkaroon siya ng isang secret menu deal sa isang ahensya ng gobyerno. Kaya makailang linggo lang ang nakalipas, naglabasa na ang posters at pictures ni Representative Salubsob doon sa mga proyektong kanyang pinopropose na kung saan nakalagay ang kanyang tema, Building Bridges and Building a Bright Future. Subalit sa isip ng mga tao, building at pathway to his re-election. Well, ang storya ni Representative Porky Salubsob ay isang kathang-isip lamang. Ito ay isang fictional story. Subalit, ang storya ng pork barrel sa ating bansa ay nagpapatuloy. Para sa mga nagnanais malaman pa ang aking opinion na ito, link on the link below papunta sa aking article sa The Manila Times. Muli, ako po si Attorney Jeremiah Belhica, ang inyo pong Pastor ni May.